Hello guys, magandang araw. Tara, SS na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul ay basahin natin 1 Samuel chapter 17 verse 33. No, answered Saul, how could you fight him? You're just a boy, and he has been a soldier all his life. Critics. Ito ang pagbubulay-bulayan natin ngayon. Young people in reality of life, the world is full of critical people who have failed and want to keep others down with them. Ano ibig sabihin? In other words, ang daming bashers ngayon. Ang daming bashers sa panahon ngayon na kapag ang isang tao ay umaangat, ang gusto nila ay ibagsak. Ano? Kapag nakikita nilang umaangat sa buhay, parang hindi sila masaya. Pero alam nyo ba na kahit nung time ni Jesus, may bashers. Hindi nga lang bashers ang salitang gamit. Marami ring bashers, kaya may mga against kay Jesus, ay sumunod kay Jesus, hindi naniniwala kay Jesus, diba? And even the most successful people sa kanilang buhay have been told by critics why they can't achieve their dreams. Diba? May mga ganitong tao. Then, Saul said to David, bata ka pa, you're just a boy. Hindi mo pa kaya. Hindi mo kaya labanan yung soldier. Yan ang critic ni David. Meaning, had neither strength of body nor skill in military affairs to encounter with a man of his stature and warlike genius and practice. Pero, dahil bata pa si David, some say, about 14 or 16 years of age pa lang si David that time. But very probably about 20 and not more. And so not only weak, but inexpert in the art of fighting. Hindi lang yung age ni David ang issue, kundi yung pagiging mahina niya sapagkat hindi niya nakasanayan ang lumalaban. Hindi siya sanay sa digmaan. So, iniisip ni Saul na kailangan ng training ni David. Lalo na sa paglaban sa isang giant man. For David, si Saul ang naging critic niya. But the good news is, for David, God's opinion is more important. Mas mahalaga kung anong sasabihin ng Diyos. Mas higit na mahalaga ang kapangyarihan ng Diyos. Mas mahigit na mahalaga ang mensahe ng Panginoon. God's opinion is the one that really counts para kay David. Kahit wala siyang training, David believes in the power of God. Ang katotohanan, ang mga kabataan, kayo na mga kabataan, ay make mga character and behavior in handling critics, feedbacks. Kasi, if you want to grow in your character, in your behavior, in your attitude, more and more, may isang bagay na dapat tayong gawin. If you want to grow our character, if you want to grow in our character, in our behavior, in attitude, read your Bible. Read your Bible, meditate on it, pagbulay-bulayan natin ito. And you will see, hindi man ganun kalalim ang iyong kaunawaan, you will see, makikita mo, God encouraging you and cheering you on. Ang galing mo, my child. Go, go, go. Imagine how God's presence is guiding you, na parang sinasabi ng Diyos, go my child, you can do it. Go my child. Go my child. You can do it. At kapag ikaw ay nadi-discourage, if you fall down, God is there to pick you up and saying, I will not leave you. I will not leave you.
Pangako yan ng ating Panginoon. Young people, despite critics, despite bashers, despite discouragements, push your dreams. God is encouraging you by reading the Bible. So give time. Commit yourself. Have time to read, to meditate, and soak in God's Word. And surely, God speaks. Let's pray. Napakabuti mo, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong mga salita sa Biblia, nangungusap ka sa amin. Sa pamamagitan ng mga salita sa Biblia na aming na-encounter, aming nababasa, nangungusap ka sa amin. Kaya't nawa patuloy mo buksan ang puso at isipan ng mga kabataang ito at magkaroon sila ng pagtatalaga ng kanilang sarili sa pagbabasa, pagbubulay-bulay, pagpapalalim sa iyong mga salita sa pangalan ng iyong dakilang kalwalhatian at sa inyong banal na presensya ay maranasan ang pagpapalalim ng pananampalataya sa pamagitan ng iyong mga salita sapagkat, O Diyos, Ikaw ang aming kailangan sa aming buhay. Maraming giant sa aming buhay. Maraming pwedeng magpabagsak sa amin sa mundong ito. But you are the great God. You are the awesome God na kayang gawin ang mga imposible sa amin, ngunit posible sa inyong dakilang pangalan. Thank you, Lord. Ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kapangyarihan. Kaya't pagpalain ang mga kabataang ito kung sila po ay nadi-discourage, sila po ay pinanghihinaan ng loob, sila po ay nawawalan ng pag-asa. Inilalapit ko po sila sa inyo, O Diyos. At nawa, madinig nila sa kanilang puso at isip ang inyong pag-cheer sa kanila that they can do it because of your power. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless the young people. Bless their career. Bless them as they study. Ano man ang kanilang pinagkakabalahan. Huwag niyo po silang iiwan, ipababayaan man, mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang ating devotion today at sama-sama tayo tuwing Friday na maghapon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Kabataan, si Jesus